Magandang umaga na naman sa inyong lahat ngayong gabi o ngayong hapon, depende kung nasan kayo. Whatever it is, good morning, this evening, this afternoon. Ngayon, ang pag-uusapan natin ang number 3 commandment. Do not spend on things that decline in value. Ang ibig sabihin hulang yan, madami sa atin na bumibili, na nabubulag sa assets na akala nating ari-arian na nagpapalago sa ating netong halaga. Ngunit sa katotohanan lang ay nagpapababa ito ng ating netong halaga. Madami sa atin, lalo na yung ating mga expat Pinoys sa Middle East, sa iba-ibang lugar. Ang unang-unang binibili niyan, kwintas, alahas. Dahil yan daw ay hindi bumababa ang halaga. Sa totoo lang, hindi nga siguro bababa ang halagang yan kung ikaw ay nagba-buy and sell ng alahas. Pero kung ito yung bibilin mo lang at itatago at gagamitin mo lang, 99% ng gumagawa niyan, palagay ko lang, binibenta pag nangailangan ng cash at binibenta ang palugi. Kagaya nga ni Mrs. O na pinag-usapan natin dun sa libro, ang hilig niya sa alahas. At dahil daw yung alahas, ang value niyan hindi bumababa. Totoo yan, kung hindi mo kailangan ibenta at ibibenta mo yan sa isang alahera din na nakakaintindi ng value niya at ininegosyo, maaaring kumita. Pero kadalasan, kagaya ni Mrs. O, siya mismo nagsabi sa akin, binenta daw niya yung kanyang alahas na mura dahil kailangan niya magbiyahe. Nabaliwala din yung kanyang intensyon na ipalago yung kanyang netong halaga. Sa madaling salita, ang ating commandment number 3, stop spending on things that decline in value. Ang ibig sabihin lang ho niyan, ay siguraduhin natin na bawat gastusin natin pagbili ng mga ari-arian ay pagbibili talaga ng tunay na ari-arian na hindi bumababa ang halaga. Bagkus, dapat pa nga yan ay dapat tumaas ang halaga. At ang tanging batayan nito ay yung ating sinabi sa commandment number 2. Alamin natin ang inyong netong halaga taon-taon. Pag ang netong halaga nyo ay tumaas, ibig sabihin, tama ang inyong mga ari-arian na pinaggastusan.